Si Brown, yan, consistent yun. Tapos si Tatum, parang ano siya, may papatunayan yan. Di ba? Kasi Lagi parang ano namang lang daw siya lagi eh. namang ipapatunayan yung tao na yun. May drama na naman. Limutan ko yung criticism ni ano, sino ba to? Soft? Si Colin Howard ba yun? Or Colin Howard? Parang yun yung name niya. Colin Cowherd. Colin Cowherd. Parang ano daw, tingnan mo, ipikit mo yung mata mo, nas isipin mo si Jordan. Di ba maiisip mo yung sapatos niya, multiple championships, GOAT. Pikit mo yung mata mo, isipin mo si LeBron, longevity, big stats, ganyan. Same din with Curry, ba? Best shooter God has ever created. Wow. Ngayon naman, ipikit mo yung mata mo. Isipin mo si Tatum. Parang Okay. wala daw. Ang lamya daw. Ganun. Wala kang ibang maiisip na something, parang na Special. mag-identify kay Tatum na special. Ganun. Weird Natatawa ako. Ang unfair ng ng comparison. Totoo. I mean, the comparison is weird, yung way of him doing that, pero somehow it's true. Totoo Pero naman. nag-gets niyo yung point, di ba? Oo. If you're really going to do that, na imaginein mo sila Jordan. Oo nga naman, meron nga naman talaga. Kahit si KD nga, di ba? Close your eyes, isipin mo si KD. Di ba? Yung mga accomplishments ni KD. Ako, pag inisip ko si KD, maalala ko agad yung pull-up jump shot niya eh. Pero, pag inisip mo si Tatum, ano nga naman ang meron? Champion. Alam ko marami ding accolades si Tatum eh. Under 16, under 17 world champion yan eh, Team USA. Olympic champion, tsaka yan nga NBA champion. Pero ipapares mo sa kanila yung mas malalaking malalaking accomplishment, ma-outshine talaga siya doon. Pero sa tingin ko, marami naman siya na-accomplish, hindi lang yung sobrang accomplishment na compare sa kanya. Tsaka yun nga Tom, yung unang pasok talaga sa isip mo pag pinikit mo nga daw yung mata mo, di ba? Parang go Kahit nga to si me Westbrook, din. di ba? Isipin mo si Westbrook, di ba? Ano pa rin exciting pa rin pag inisip mo si Westbrook eh. Yung Triple-double, intensity, diba? yung intensity, ganyan. Triple-double machine. Alam ko nasabi to ni Alvin na hindi daw siya marketable, Tatum. Correct me if I'm wrong, Vin. Kay Brown or kay Tatum? Kay Kay Tatum. Brown. Oh, okay. Hindi kasi siguro I think what's lacking kay Tatum and Jaylen Brown is yung dominance, individual dominance sa game sa NBA. Kasi if we're going to think about yung mga players na nabanggit, diba? Jordan, LeBron, Curry, even Jokic, kita mo yung dominance nila sa game. Kahit si Westbrook, diba? Nung triple-double machine. Talagang kita mo, okay. Grabe, ang galing ni Westbrook. Every game, triple-double siya. Yun yung average na. Somehow may dominance. Kahit si Klay, di ba? Yung mga moments niya sa playoffs, even in the regular season, yung parang 10 dribbles for ilang points yun. Tapos ilang dribble lang ang ginawa niya, right? Sa isang buong. Dami. Sa kanya yung record ng most 3 points in one game, 14. Meron eh. Kita mo yung dominance sa, let's say, kahit sa isang aspect lang ng game. Si Tatum kasi, magaling na player, magaling na team, yung team niya. Yun lang. So, parang mas tumatak pa yung yung pag kailangan ng instant points, papasok mo si Pritchard. Di ba? Parang mas nagmarka pa si Pritchard eh. Kasi i-take into account natin, baka marami lang haters yung Celtics, 'di ba? Pero hindi rin eh. Nandun si Paul Pierce. Pag inisip mo si Paul Pierce, clutch shooter. Talagang siya yung mukha ng Celtics dati, 'di ba? Si Kevin Garnett, yung championship run nila, 'di ba? Meron pa rin sila, hype pa rin, 'di ba? Sa akin siguro isa pa sa kulang is yung lang talaga, moments siguro, mga di ba may Jordan moments, Shaquille moments, mga tipong ganun. Kasi parang pag ando na yung moments, yung that specific moment, hindi sila sumasagot sa tawag. Parang sumasablay yung tira, parang ganun. I agree. So, ibig mo sabihin, hindi clutch si Jason Tatum at si Jaylen Brown?
Siguro hindi naman siya specifically like yung clutch moments lang, alam mo yun? Kasi alam ko hindi gano'n kaganda yung average ni Tatum ng finals, 'di ba? Parang si Brown pa nga ang Jaylen napansin Brown ng ng mga Finals analysts. MVP. Kasi So, ayun yung imagine ibig mo, ko sabihin ko, parang missing in action siya sa time na kailangan niyang mag-show up. Yun. yeah. May point. Kasi isipin mo paano kung nung Olympics, imbis na si Curry ang tumira nung game winner, si Tatum ang tumira. Pumasok pa rin papasok pa rin. Imaginein mo. Tingin mo mas magiging kasing hype nung clutch shot ni Curry kung si Tatum ang tumira nun at nakapasok nung tira na yun. Parang hindi, di ba? Pag inisip mo. Mhm. Moment yun, moment. Pero pag inisip mo kung Yeah. si Tatum ang tumira nun, yeah, it's good, pero parang hindi ko alam kung pag-uusapan siya Pag-usapan ng isang matagal. linggo lang. Isang linggo max. Linggo max. Isang linggo. Wala na. Tapos na. Grabe. Kasi kahit ngayon, pag may nakikita ko sa Twitter, halimbawa thread ng coldest moment in basketball history. Kasama yun yung shot ni Curry na yun. Kung si Tatum bang tumira nun at nakapasok nung tira na yun, nandun ba siya sa coldest moment in basketball history? Parang hindi, no? Parang napunta yun doon dahil si Curry kasi yung tumira Tama. Kahit sa Olympics, si Curry lang din nag-ano dun. Parang for me, yung mga toughest basket na nagawa niya sa Olympics, si Curry lang din ang gumawa nun. Kung si LeBron naman tumira nun at nakapasok nung clutch shot na yun, rin, hype pa rin, di ba? Kung si Durant din, edi hype pa rin. Pero pag iisip mo si Tatum nakatira nun, okay. Good job. Parang ganun lang Galing, good job. Weird, no? Hindi lang siguro talaga siya, hindi lang talaga siya, wala siyang mass appeal. Yeah. Personality-wise, parang siya, nice guy. Parang nice guy. Si Curry din naman, nice guy. Sa bagay. Diba? Pero we'll see. kasi, si Curry kasi tawag babyface assassin. So, kahit na pangiti-ngiti, mabait, he will kill you on the floor. So, ayun, kita na naman natin yung dominance, 'di ba? Merong dominance kasi si Curry kahit na pasayaw-sayaw siya sa court or what have you. Anyway, sobrang slander na to sa kay Jason Tatum at kay Jaylen Brown. Baka madali tayo ng mga Celtics fans, hindi lang Lakers ang binabanata natin. Prediction nga namin siya ni Tom na mag-champion, mag-repeat sila Kumbaga, Yun as din a team, we trust Boston Celtics na manalo. Celtics din ako, naka-green ako dito. Boston ako.